ipapadampot nyo na naman, ipapa-extradite nyo naman. Imbis na panagutin mo sino ang mga tao dyan sa Bureau of Immigration na kung saan na sinasabi dito na binayaran niya. Nag-vlog tayo about it. Patungkol dito sa Russian vlogger na kung saan, di ba, nakulong sa Pilipinas since June 11, 2025 last year. Una pala siya nakulong sa BJMP for 7 days, June 11 to June 18, 2025. Then after that, in-endorse na siya sa Bureau of Immigration at doon na nga siya nagbayad ng kanyang mga kasalanan na panggugulo, disturbance of peace sa ating bayan, yung nagpa-prank, na hindi na tama yung pagpa-prank niya. Itong Russia na ito, dapat lang talaga ma-deport at dapat talagang maparusahan siya sa kanyang ginawa. Pero hindi naman kasi siya gumurgor. Kailangan na nilang palayain itong si Vitaly Dorovetsky. Dito sa report na ito, sinasabi na ito daw si Vitaly ay nagpagbayaran niya na kung ano man yung kanyang kasalanan. Na-cleared na at i-deport na nila dun sa vlog na inilabas niya na nababayaran ang mga opisyal sa Pilipinas. Which is totoo naman, hindi naman na bago yan. Alam naman natin na nabibigyan ng maayos na treatment kapag may pera ka, yung iba nga dyan napapalaya pa. So hindi na yan bago sa atin. Dahil even panahon pa ni Noynoy o iba pang mga panahon ng ibang administrasyon ay talagang tiwali ang gobyerno ng Pilipinas. Dahil hanggat may nanghihingi ng bribe, dahil sino naman ang magiging pattern o magiging modelo nitong nanghihingi ng bribe? Kasi 'di ba sinabi ni Vitaly diyan sa kanyang video na yun nga nakakapag-cellphone siya kasi may nilabas siyang video, meron pang nagsisigarilyo siya, pinost niya yung situation doon sa kulungan, which is na later on nalaman pala na hindi galing sa BJMP kundi sa Bureau of Immigration. Ano yung dapat pag-usapan natin dito? So after that, na-deport si Russian boy, then nagpa-interview nga siya. No, nalaman natin ngayon. Alam na natin, pero nalaman ng buong mundo na talagang kabulok-bulukan ang gobyerno ng Pilipinas. Bakit kamo? Sabi nga niya, sa Pilipinas may pera ka lang, you can do everything, babayaran mo lang, ganyan-ganyan. So ngayon, dahil binuking nitong si Russian, nagwawala ngayon itong si DILG. May article, mga kababayan, ang sabi ni Remulla, ang sabi na Russian bloggers' bribery claims could lead to charges. Ang sabi sa balita, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla on Saturday warned controversial Russian blogger Vitaly Dorovetsky that he may face charges and possible extradition after publicly claiming he bribed guards during his detention in the Philippines. Remulla's statement came in response to Dorovetsky remarks during a YouTube live stream, on Friday, where the bloggers alleged that had access to a mobile phone throughout his detention by paying off jail personnel. Ang sabi dito ni Remulla, if he shows that he was the corruptor in the facility, then we can charge him and have him extradited. Unang-una, bakit hindi niya panagutin yung mga kasabwat niya sa Bureau of Immigration? Bakit mo hahabulin yon? At yan, hindi mo mapapa-extradite yan dahil politically motivated na naman ang gagawin mo dahil binuking ang bangag administration. Ngayon, ipapadampot nyo na naman. Ipapa-extradite nyo naman. Imbis na panagutin mo sino ang mga tao dyan sa Bureau of Immigration na kung saan na sinasabi dito na binayaran niya. Ipapa-extradite dahil nabuking, tapos wala man niya sa statement na dapat baguhin natin ang sistema dyan sa Bureau of Immigration. Kasi nakakahiya tayo. Hindi niya sakop ang Bureau of Immigration kasi under yan ng Department of Justice. So magkaibang institusyon. Dahil EPA lang talaga itong, dahil syempre, gusto niya magpa-pogi-pogi na yan, kasi pinupush ni Liza Tanas na yan ang tatakbo sa 2028. Unang-una mga kababayan, freedom of speech niya yun. Sinabi niya na nagbayad ako. Ang tanong, bakit ina-allow ng Bureau of Immigration na nag-o-offer kayo na pwede kayo magbayad para magpasok kayo ng telepono? It just so happened na ibinunyag niya yung kadyutahan ng bangag administration. It's like para siyang whistleblower. Okay? Wala nga ninakaw yan eh. Yung si Vitaly na yan, wala namang ninakaw. Pero etong si, makonek ko lang etong si Henry Alcantara, ginrant yung kanyang pagiging state witness. Ang dami nanakaw na pera. Tapos etong Russian, okay yun, na siya, na
i-deport siya. Tapos i-extradite. Well, magpasalamat pa tayo dito sa Russian boy na to kahit gumawa siya ng kajotahan dyan sa Pilipinas, and it's good thing, hindi na nga siya makakabalik dyan sa Pilipinas. Pero at least nakita ng buong mundo na nakakahiya talaga ang Pilipinas dahil itong sa bangag administration na ito at then itong si John Vic Remulla, hindi ba niya alam na kung based dito si Russian sa Amerika, which dito siya, protected speech yung kanyang sinabi, binokelya, na bayaran kayo o nababayaran kayo o nababribe ang Bureau of Immigration. Imbis na panagutin, ni Remulla susugin niya lahat. Bakit hindi mo susugin at linisin mo lahat? O linisin mo muna yung sarili mo? O bakit hindi mo muna yung mga magnanakaw katulad ng amo mong si Bangag, si Lisa Tanas? Kapag nagsalita ka ng tungkol sa korupsyon, kakasuhan ka dahil binubuking natin ang kababuyan ng Marcos administration, tatakutin ka. Ipapa-extradite ka. Hindi sakop ng extradition treaty ang mga pag-expose sa mga kawatan kasi politically motivated or political persecution yung ginagawa ng mga julul. Ibig sabihin, gusto nilang patahimikin yung bunganga ko, yung bunganga nitong Russian, gusto daw nilang, it's a charge. Kung di ba naman gago, di ba? Kaya natin pinarinig yung video kanina sa inyo dahil para marinig ninyo na sabi ni John Vic na cleared na. Napagbayaran niya na, nag-serve na siya, kung ano man yung mga kadyutahan na ginawa niya sa atin dyan, sa Maynila, ay pinagbayaran niya na. Kaya nga dineport na siya, di ba? Tapos gayon kukunin ng mga putang ina. Extradite, alam mo, sa totoo lang, nakakatawa. Mga lawyers, even yung mga embassy sa Pilipinas, yung international observer, right? Mga international observers, kung sabihin, ano ba to? Mga adik pa talaga lahat ng ina-appoint ni Bangag. Magsasalita ka na ipapa-extradite mo itong si Russian. Ipapa-extradite mo matapos mong sabihin na cleared na siya, nag-serve na siya sa sentensya niya kung ng ilang 10 months. Then dahil binuking ang Bureau of Immigration na nagpapabayad kayo, tapos yan pababalikin nyo. Kung hindi, kitang-kita na talagang gigil na gigil sila dahil ibinuking ang kabulukan ng Bangag administration. Hindi yan, pagtawanan nyo, sabi ni Maharlika, ikaw Remulla, ka rin. Ang pananagutin mo dyan, again, susugin mo lahat o panagutin nyo lahat yung sarili ninyo mga julolis kayo. Murat na booking na nagbayad itong Russian boy na ito, Russian guy pala, hindi siya boy. Russian guy na, nagbabayad ako ng ano doon, magbabayad ka lang, pwede ka gumamit ng cellphone, Sino ang mas may mabigat na na parusa? Yung nagbayad o yung mga tiwaling mga ugok na katulad mo, Remulla, diyan sa Bureau of Immigration? Dahil halos lahat naman diyan sa Bureau of Immigration ay mga tiwali, mga kawatan. Baka nga may mga pinapatakas pa kayo diyan na mga foreigner at binabayaran kayo. Yung mga tiwaling officers diyan na yung mga nakakulong diyan sa Bureau of Immigration, ang iba diyan naglalagay baka milyon-milyon pa at pinapatakas niyong mga gago kayo. Yan ang kalakaran, 'di ba? Yan po mga kababayan ang matagal ng kalakaran sa bayan natin na kung saan kapag may pera, patatakasin yung mga may salang ng gugulo dyan sa Pilipinas sa ngalan ng milyon-milyon.